isang maligaya, masagana at makasabaw na pagdiriwang ng kapistahan. Tayo'y mag-iwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo na ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa ating pagdiriwang ngayon, ating ginugunita ang pag-akyat sa langit ng Panginoong Hesus. Samantala tayo kanyang hinahabilinan na maging saksi niya sa sanlibutan. Sa pagdiriwang natin ng kapistahan ng ating nayon, tayo tingala sa Panginoon at magpasalamat sa mga biyayang ating tinatanggap. Kung maging marapat tayo sa banal na pagdiriwang, pagsisihan po natin ang ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong kami magkaroon ng banal na kagalakan at makapagdiwang ng may utang na loob. Sapagat ang iyong anak naming manunubos ay siyang tagapaghanda ng aming pananahanan ng kanyang pinanggalingan upang kami panguluhan at kanyang tinunguhan upang maging pag-asa kailanman nang sabayan niyang kanya ring katawan bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Magsiupo po tayo. Sa pagbaba ng Espiritu Santo. Ang salita ng Diyos mula sa mga gawa ng mga apostol. Mahal na Teopilo, isinalaysay ko sa aking unang aklat ang lahat ng ginawa at itinuro ni Jesus buhat sa pasimula hanggang sa araw na siya'y umakyat sa langit. Bago siya umakyat, tinagubilinan niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang mga apostol na kanyang hinirang. Pagkatapos ng kanyang pagbabata, maraming ulit siyang napakita sa kanila. Sa gayon, napatunayang siya'y buhay. Napakita siya sa kanila sa loob ng 40 araw at nagturo tungkol sa paghahari ng Diyos. At samantalang siya'y kasama pa nila, kanyang tinagubilinan sila. Huwag muna kayong aalis sa Jerusalem. Hintayin ninyo roon ang ipinangako ng Ama na sinabi ko na sa inyo. Nagbinyag nga sa tubig si Juan, ngunit di na magtatagal at bibinyagan kayo sa Espiritu Santo. Kaya't nang magkasama-sama si Jesus at ang mga alagad, nagtanong ang mga ito, Panginoon, itatatag na ba ninyong muli ang kaharian ng Israel? Sumagot siya, ang mga panahon at sandali ay itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapangyarihan at hindi na kailangan pang malaman ninyo kung kailan iyon. Ngunit bibigyan kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Pagkasabi nito, siya'y iniakyat sa langit, samantalang nakatingin sila sa kanya at natakpan siya ng ulap. Habang sila'y nakatitig sa langit, 2 lalaking nakaputi ang biglang tumayo sa tabi nila. Mga taga-Galilea, sabi nila, bakit kayo narito't nakatingala sa langit? Itong si Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik tulad ng nakita ninyong pag-akyat niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tulong mo
ikalawang pagbasa, itinuturo ni Apostol San Pablo na nasa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng kapamahalaan at pamunuan dahil ipinailalim na ng Diyos sa kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng bagay. Ang salita ng Diyos mula sa sulat sa mga Hebreo. Pumasok si Kristo, hindi sa isang dakong banal na ginawa ng tao at larawan lamang ng tunay, kundi sa langit. At ngayon nasa harapan siya ng Diyos at namamagitan para sa atin. Ang dakilang saserdote ng mga Hudyo ay pumapasok sa dakong banal taon-taon, may dalang dugo ng mga hayop. Ngunit minsan lamang pumasok si Kristo upang ihandog ang kanyang sarili at iya'y sapat na. Kundi gayon, kailangan sanang siya'y paulit-ulit na mamatay mula pa ng matatag ang sanlibutan. Subalit minsan lamang siyang napakita, ngayong magtatapos na ang mga panahon upang pawiin ang kasalanan sa pamamagitan ng haing kanyang inihandog. Itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. Gayon din naman, si Kristo'y minsang inihandog bilang haing upang pawiin ang mga kasalanan ng mga tao. Siya'y muling darating, hindi upang ihandog na muli dahil sa kasalanan, kundi upang iligtas ang mga naghihintay sa Kanya. Kaya nga mga kapatid, tayo'y malaya nang makapapasok sa dakong kabanal-banalan dahil sa kamatayan ni Jesus. Binuksan niya para sa atin ang isang bago at buhay na daang maglalagos hanggang sa kabila ng tabi. Alalaong bagay ang kanyang katawan. Tayo'y may isang dakilang saserdote na namamahala sa sambahayan ng Diyos. Kaya't lumapit tayo sa Diyos ng may tapat na kalooban at matibay na pananalig sa Kanya. Lumapit tayong may malinis na budhi, sapagkat nalinis na ang ating mga puso at nahugasan na ng dalisay na tubig ang ating mga katawan. Magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag mag-alinlangan, sapagkat tapat ang nangako sa atin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayo. Mayut magturong kayo, palaging kasama ako, hanggang sa wakas ng mundo. Sumainyo ang Panginoon.
balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ganito ang nasusulat. Kinakailangang magbata ng hirap at mamatay ang Mesiyas at muling mabuhay sa ikatlong araw. Sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa magmula sa Jerusalem. Kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito. Tandaan ninyo, susuguin ko sa inyo ang ipinangako ng aking Ama. Kaya't huwag kayong aalis sa lungsod hanggang hindi kayo napagkakalooban ng kapangyarihan mula sa itaas. Pagkatapos, sila'y isinama ni Jesus sa labas ng lungsod. Pagdating sa Betanya, itinaas niya ang kanyang mga kamay at pinagpala sila. Samantalang iginagawad niya ito, siya na may lumalayo paakyat sa langit. Siya'y sinamba nila. Pagkatapos, sila'y nagbalik sa Jerusalem, taglay ang malaking kagalakan. Palagi sila sa templo at dooy nagpupuri sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Magsiupo po tayo. Mga minamahal na kapatid, mga katutubo at mga dayuhan. Kasi napansin ko, maraming ibang mukha ngayon dito. Welcome po sa kapistahan ng aming hamak na baryo. Sagana ang pagdiriwang ng pista, sinabi nila kahapon, masabaw. Para hindi masyadong lumamig ang sabaw, hindi ko pahahabaan ang aking sermon. Mga 1 oras at kalahati lang. May handa ba kayo? Yan ang gusto ko. Alam niyo sa lahat ng baryo, pinagmisahan ko na nagdiwan ng pista, kayo lamang ang nagsabi na may ngiti sa labi. Mayroon po. Talagang may handa. Kaya napangiti yung aking mahusay na choir kung malamang may handa kayo. Mahalata naman sa aming katawan. Ngayon po ay dakilang kapistahan ng pagkakit sa langit ng Panginoong Hesus kung saan lumuklok sa kanan ng Ama. Pangalawang misteryo sa luwalhati, the Ascension. Pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay, si Kristo ay nanahampas sa ating daigdig, nagpapakita sa mga alagad sa iba't ibang pagkakataon. At pagkatapos noon, siya'y namaalam sa mga alagad at umakyat sa kalangitan. Kung saan naroon ang ulo, dapat nandoon din ang katawan. Kung saan naroon si Jesus, tayong mga bahagi ng kanyang katawang mistiko ay dapat nandoon din. Sa huling hapunan, sa kanyang pahimakas,
sa mga alagad, sinabi ng Panginoon, huwag kayong mabalisa, huwag kayong matikatig, manalig kayo sa Diyos, manalig kayo sa akin. At ang dahilan kanyang ibinigay upang tayo hindi mabalisa, sapagat niya, sa tahanan ng aking Ama ay maraming silid. At ako'y paruroon, mauuna sa inyo, ipaghahanda ko kayo ng matitirahan. Kapag kayo'y napaghanda ko na ng matitirahan, kayo ay aking babalikan. At kayo'y ipagsasama ko, upang kung saan ako nanduroon, dumuon din kayo. Kaya't ang malaking lunggati ng mahal na puso ni Jesus, ang tayo'y makapiling, ang tayo'y makapisan. Kung ating pagbubulayan ang buhay ng tao, may dalawang yugto ito. Ang unang kabanata ay ang buhay na kasalukuyan, ang tinatawasan natin sa sanlibutan. Ang pangalawang yugto ay ang buhay sa kabila, na kung tawagin natin ay eternal life, buhay na walang hanggan. Kung ating paghahambingin ang dalawang ito, ang buhay na kasalukuyan ay napakaikli lamang. Sabihin na ninyo na kayo'y mabuhay ng 80, o kaya 90, o kaya lumampas pa kayo ng 100. Pagkahaba-haba man ang buhay ninyo sa mundong ibabaw, maikli pa rin ito. Kaya kahapon aking magmisa para sa patay ng aking binabasbasan ang kanyang bangkay, pinagbasdam ko itong mataman. At sinabi ko sa sarili ko, balang araw, ganito rin ang mangyayari sa iyo. Una-una lamang tayo. Pero ang buhay na walang hanggan ay walang katapusan. Kayo ay mayroong kaluluwang kung tawagin ay immortal. A soul incapable of dying. At ang tadhana ng Diyos para sa bawat isa sa atin, ang kalangitan. Doon, ngayon pa man, may luklukan ng nakalaan para sa bawat isa sa inyo. At doon nga ay nakaukit na sa ginto ang pangalan ng bawat isa sa atin. At kung sakaling tayo'y magpapakatapat, magtitiyaga sa pagmamahal, at tulad ng ating pitaka sa San Roque ay maglilingkod sa mga taong dukha at nangangailangan, sa dulo ng ating paglalakbay, sa ating sasambitlain ng mga taga ng pagtanggap, halina, ikaw na pinagpala ng aking Ama, tanggapin mo ang kahariang inihanda sa iyo sa mula't mula pa. Anong ligaya natin pag ating narinig ang mga tagang yaon? Sa araw na ito, ipagsasama kita sa paraiso. Tapos na ang sermon ko. Dagdag na lang. Mga mahal na kapatid, ang pagdiriwang ng pista ay araw ng pagtingala sa langit. Pangsabihin sa Diyos, salamat sa kaloob mong pag-ibig. Salamat sa kaloob na buhay. Salamat sa pamilya na aking kasakasama. Salamat sa mga kaibigan. Salamat po sa mga pagpapalang hindi matingkala na hindi ko naman deserve, wala akong karapatan, pero patuloy mong sa akin ibinibigay. Kaya ngayon sa kapistahan ng pag-akyat, Feast of the Ascension, let us look up above, tumingala sa langit at sabihin sa Diyos, Panginoon, hasta la vista, hanggang sa muli nating pagkikita sa kalangitan. Sana magkita tayo pagdating ng panahon. Ikaw na Ama
at Anak at Espiritong Banal. Sa misang ito, ipagdasal din natin ang ating mga ina, maging sila'y buhay o yumao na. Ang aking ina ay matagal nang sumakabilang buhay noong pang 1963, July 16 sa kapistahan ng Mahal na Birhen ng Del Carmen. Alas 8 ng gabi, araw ng Martes iyon, natatandaan ko. Mapalad kayo kung ang ina ninyo ay buhay pa. Paglingkuran ninyo at mahalin siya. Kung wala at kung hindi dahil sa kanya, wala kayo ngayon dito. At kung sakaling ang ina ninyo ay tinawag na ng Diyos sa buhay sa kabila, sabi niyo sa kanya ngayon, Ma, Happy Mother's Day. At magpasalamat kayo sa kanya ng personal. At alagigit sa Mahal na Birheng Maria, ating ina, magpasalamat tayo sa kanya. At sa Inang Bayan, tandaan niyo bukas, araw ng halalan, bago magpunta sa puong botohan, gumawa na ng pinag-aralan ninyong listahan ng mga kandidato na ibig niyong mamahala sa sambayanan. Magdasal kayo bago mamili. Napakahalagang tungkulin ito para sa inyong sarili at para sa Inang Bayan. Mabuhay kayo. Amen. Magsitayo po tayo. Ipahayag natin ang pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao, siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakin ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw, nabuhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulang paririto at hukom sa nga nabubuhay ng amatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mag-uli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. panalangin ng bayan. Ang Panginoong Hesus ay nakaluklok at namamagitan ngayon sa kanan ng Ama. Sa Kanya, sama-sama nating sambitin, Panginoon, isugo mo sa amin ang iyong Espiritu. Ulitin po natin, Panginoon, isugo mo sa amin ang iyong Espiritu. Upang ang espiritu ng katatagan ng loob ay mapasanto Papa, mga obispo, mga pari at buong sambayanan, nandahakin nila ang landas ng pagpapanibago at magtiwala sa hinaharap, ating idalangin. Panginoon, isugo mo sa amin ang iyong Espiritu. Upang sa pamamagitan ng banal na espiritu, may sabuhay ng lahat ang aral ng mabuting balita tungkol sa pag-ibig, katarungan at kapayapaan, ating idalangin. Panginoon, isugo mo sa amin ang iyong Espiritu. Upang buksan ng Espiritong Banal ang kalooban at pag-isahin ang mga puso ng lahat ng maitayo ang isang sambayanang pinaghaharian ng Diyos, ating idalangin. Panginoon, isugo mo sa amin ang iyong Espiritu. Upang ang Espiritu ng pangunawa ay taglayin ang lahat ng paghaharian ng kapayapaan at pagpapatawaran ang sambayanan, ating idalangin. Panginoon, isugo mo sa amin ang iyong Espiritu. Upang ang Espiritong Banal ang lumukob sa lahat ng mga ina, buhay man o yumao, at lalo na ang inang bayan na haharap sa isang halalan, nang ang kalooban ng Diyos ang isang katuparan, ating idalangin. Panginoon, isugo mo sa amin ang iyong Espiritu. Sandali ngayong tumahimik, ating pong ihibig mga pansariling kahilingan.
Ipagdasal natin ang lahat ng taga rito sa Zamora. Sana sila'y pagharian ng kapatiran sa diwa ng unawaan, pagtutulungan at damayan. Panginoong Hesus, ang lahat ng kapangyarihan sa langit at lupa ay ibinigay sa iyo. Dinggin ang aming dalangin at patuloy kaming gabayan. Ikaw na nag-ahari kasama ng Ama at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po tayo. Inaaniyahan po ang lahat ng mga tagapagtaguyod na ialay ang kanilang sobre sa ating misa. Maraming salamat po.
Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan at sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakundangan sa pag-akyat ng anak mong mahal, ginaganap namin ang paghahain ng may kapakumbabaan at ipagkaloob mo sa ganitong pagpapalitan ng mga kaloob mo at ng aming mga alay. Kami ay makasalo sa pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Salamatan natin ang Panginoon ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat iko'y aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo ang aming Panginoon. Noong siya'y muling nabuhay, siya'y nagpakita sa mga alagad niyang mahal. Samantalang siya'y kanilang kapisan, siya'y umakyat sa kalangitan. Sa kanyang pagluklok sa kanang kamay mo, kaming mga kapwa niya'y di na rin iba sa iyo. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo nang walang umpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, ginawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito
ang aking katawan na yahandog para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aala-ala sa akin." Magsitayo po tayo. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya tinyalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amali nga Pinoy simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay ng may pag-asang sila muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo rin at pagindapatin kaming lahat ng makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang banal na esposo, kaysa ng mga apostol, ni San Roque, ni San Francisco ng Assisi at lahat ng mga banal na namuhay rito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sinabi na ng Panginoon, anumang hilingin natin sa Ama sa pangalan ni Jesus ay ipagkakaloob sa atin. Sa Ama nating makalangit,
Tayo ngayon team na magpuri at umawit. Mahabaging Ama, kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinaghahandaan ang muling pagdating ni Kristo, ang aming manunubos. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumairin. Taglayang kagalakan sa ating kapistahan, magbahagi na tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kay buti ng Diyos sa atin. Narito at kanyang inihahain si Jesus
nabugtong niyang anak na lubos niyang ginigiliw. Halina, siya ating tanggaping mataimtim sa banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa mo ng katawan dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amang mapagmahal, dinggin ang aming panalangin, Panginoon ng bayang banal ni Sara, Ruth at Rebecca, ni Santa Elizabeth ng mahal na Birheng Maria. Dinggin ang aming hiling at pagpalain mo ang mga inang naririto ngayon. Pagkalooban mo sila ng katatagan ng iyong espiritu, sila na nagturo at tumalalay sa kanilang mga anak sa pagtayo at paglakad. Pagpalain mo sila sa himig ng iyong pag-ibig,
Sila na nagturo kung paano makipag-usap, umawi, at manalangin sa iyo. Pagkalooban mo sila ng lukulukan sa iyong hanggang hapagkainan, sila na nagpakain at nagaruga sa buhay na hinubog sa kanilang sinapupunan. At habang mahina pa ito'y niyakap sa init ng kanilang makainang pagmamahal. Pagkalooban mo sila sa araw na ito, ngayon, sa buhay na ito, ng mga mabubuting bagay at ng kalusugan. Pagkalooban mo sila ng ligaya, pag-ibig, kasiyahan, at karangalan sa kanilang mga anak, at paligiran nawa sila ng mga mabubuting kaibigan. Sila na nagdala ng buhay sa kanilang sinapupunan, ay ihatid nawa balang araw sa iyong banal na kanlungan, pandoon ay magdiwang sa piling ng pamilya at mga kaibigan, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Iyo po ang inyong mga ulo para tagapin ang pagpapala at bendisyon. Pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos Ama sa araw na ito ng pagdiriwang ng pag-akyat sa langit ng kanyang anak upang buksan ang pinto ng aakyatan ninyo sa buhay na walang hanggan. Amen. Katulad ng pagpapakita ni Kristo sa mga alagad, matapos na siya'y mabuhay na muli, ipagkaloob nawang siya'y magpakita sa inyo ng may awa sa paghuhukom para sa buhay na walang hanggan. Amen. Kayong nananalig na lumuklok si Kristo sa kanang kamay ng Diyos Ama ay makadama naman ng kagalakang hatid ng kanyang pamamalagi sa inyong piling hanggang sa katapusan, alinsunod sa pangako niya magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng mapagmahal at makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo sa kapayapaan at maging saksi ng mabuting salita sa tanan. Salamat sa Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon. Aking pong tinatawagan, Ginoong Russell Trinidad, at si Ginang Nikki Serios, at si Ginoong Serene Gaspi, ating pong gaganapin ang pagsasali ng pamunuan ng fiesta para sa darating na taong 2014.